Make a joyful noise to the Lord, all the earth. We will worship the Lord with gladness. We come before Him with joyful song. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. For the Lord is good, His steadfast love endures forever. And His faithfulness Continues throughout generations. Sa ating himno ng pagpupuri, tumayo po tayo at katahin natin ang Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, whisper and honor that evermore shall be. Holy, 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 through the darkness hiding, till the eye of sinful mind Thy glory may see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all Thy works shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tayo manalangin. Aming pagmamahal at makapangyarihan ng Diyos, Ama namin na sa langit, kami ay nagpakumbaba sa iyong harapan ngayong araw, sa aming araw ng pagsampa. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami nagtipon upang purihin ka, samahin ka, at pagnilayan ang iyong salita.
aming mga puso at isipan. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan na maaari maging hadlang sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Nais namin ikaw lamang ang siyang kaparangalan at malitaas sa aming kalagitnaan. Puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming pagsamba ay magiging totoo, taos-puso at kalugod-lugod sa iyo. Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan, kaliwanagan at kagalagan habang kami nakikinig ng iyong salita at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Panginoon, ikaw ang sentro ng lahat ng ito. Mangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng iyong mensahero sa araw na ito, ang aming mahal na pastor. Pagbuhin mo po ang aming buhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumasampalataya po sa Diyos, lumalang ang langit at lupa, at kahit sa Kristo na pagtutularan, Panginoon natin na sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Virgin Maria, nagdanas ng hirap at tulad ni Poncio Pilato, tinapos sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at tumuo sa kanan ng Diyos Ama, ang kapangyarihan sa lahat. Doon, at pabarito upang magpugin ang mga nabubuhay at mga namatay. Sinasampalatayan ko sa Espiritu Santo, ang banal na Iglesia Pagana, ang pagkakaisa ng mga banal,
Sige, tayo ko yung namin. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa umagang ito, sa presensya ng mga bata ng Diyos. Kami patuloy na magpapasalamat sa kanilang buhay, sa pagkakataon ng kasama po namin sila. Samantalang kami nagpupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko na patuloy na pagpalain mo ang lahat ng mga batang narito kung paano mo, Panginoon, pinagpala ang lahat ng mga bata mo sa iyong presensya, Diyos. Naway patuloy na ilayo mo po sila sa mga sakit at kapahamakan at patuloy na pagpalain sa tahanan na kinabibilangan ng bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ng Panginoon ang kanila mga magulang na patuloy na umaakay, nagtuturo at nangangalaga sa kanila, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa ng pamamahalang pananampalataya at aming pumapagalan, Panginoon, ng responsibilidad na may pinagkatiwala sa atin para po sa ating mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras po ng pagkaano. Oras po ng ating pagbibigay ng ating ikapuan para pagbasa ng banal na kasulatan. Babasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos mula sa Old Testament na nakatagpuan sa Genesis 18 verses 1 to 10. Ito po ang sinasabi. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy, kainitan ng araw, at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang lugar. Walang ano-ano'y may nakita siya tatlong lalaki na nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayat-sayat sa lupa muka, at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamamarapati, pagtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para mapanahuli ang lakas ninyo. Bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay, ikinagagalak ko kayo paglikuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tulda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng
librang harina at gumawa ka ng tinapay. Bumili naman siya ng isang matabang luya sa tulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ng nilutong karne. Hindi siya lumayo sa tabi ng mga panauhin habang siya ay kumakain. Samantalang sila ay kumakain, tinanong nila si Abraham, nasaan ang asawa mong si Sara? Nandoon po sa tolda, sa kubon naman ito. Sinabi ng panauhin, babalik ako sa 1 taon sa ganun ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya. Nakikinig naman noon si Sara na sa may pintuan sa kanyang likuran. Magandang magawa sa akin lahat. Akin pong babasahin ang Colossians 1 verse 15 po hanggang sa 28. Sinasabi niya po sa wikang Filipino sa mga ganitong salita. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakanakila siya sa lahat. Sapagkat pinabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya lahat sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya ihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita nito ay ipapahayag sa buong mundo. At ako, si Pablo, ay naging lingkod nito. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihilang ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito napupunan ko ang unang sa paghihilang ni Kristo para sa Iglesia ng kanyang katawan. Itinatalaga ko ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng Iglesia para lubusang ipayag ang mensahe niya sa inyo ng mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihakayag noon sa unang panahon at mga salinlagi. Pero ngayon ay inihayag na sa atin ng mga binabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa nyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya nga, ipinapangarap namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa kanyang karunungan na ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo tumayo sa pagbasa ng Ebanghelyo. Babasahin ko sa inyo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon sa sulat ni Dr. Lucas sa pagkalat ng 10, mga talatang 38 ng 42. Ito po sinasabi.
Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may panan ng Panginoon upang makinig na kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at tumaing, Panginoon, baliwala ba sa iyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkabasa, lalong-lalo na po ang pakikinig ng bawat isa sa atin. The Word of the Lord. Thanks be to God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nakakapagod ba tayo? Yan po ang pagkakataon nating marinig ang mensahe ng awit na magmumula sa Big Squad.
Ngayon po ang ating mapapakinggan ang mensahe ng Tuhan na magmumula sa ating administrative pastor na si Reverend Romano Estado. So, good morning po. God is good? And all the time? Palakpakan tayo wala yung Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa mensahe ng awitin. Yun ay may kumbaga na spirit song. So, isang awitin na punong-puno ng panalangin at pagtatalaga sa ating Panginoong Diyos. So, mga ito, mga kapatid, at mga magulang. Ang mensahe po natin, ito po ay galing sa ating diksyonaryo. Una yun, karanasan, meron si Abraham. And then, ito yung sulat ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas. At sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo na isinulat ni Dr. Lucas. Kung titignan mo natin ito mga kapatid, alam natin na ang ating mga teksto ay pinapaalala sa atin kung paano maghanda at kung sino ang dapat paghandaan. Paano dapat humarap at kung ano yung response ng tao kung may darating na panauhin. Siguro, sino po sa atin dito ang pag may dumating na bisita hindi na lumalabas ng kwarto? Pag may bisita si mama, si papa, yung anak na sa kwarto na lang. O yung tatay ang nag-welcome. Yung asawa nasa kusina, abalang-abala sa paghahanda. Ayon sa ating mga teksto, mga kapatid, kung tinignan natin na may bisita si Abraham, hindi sila tao. Sila yung mga mensahero. Kung tinignan po ninyo, yung hospitality ni Abraham, sabi ng kanyang mga bisita, makaraan ng 9 na buwan, babalik kami. Sabi doon, at mayroon ka ng anak. Okay, mayroon ka ng anak. So nung narinig yun ni Sarai, hindi siya tuwang-tuwa, kundi tawang-tawa. No? Tuya-tuya itong mga bisita ni Masigan. Alam nilang baog ako, matatanak ko, parang mananganak. So sabi ng kanyang mga bisita, no? Nung kinumpronta si Sarai, sabi niya, ba't ka tumawa? No, denial si Sarai. Hindi nga po ako tumawa. Hindi nga po ako tumawa. Kaya yun yung isa sa mga kahulugan ng pangalan ni... Sino yung anak ni Sarai? Si Isaac. Na tinawag ding laughter. Ay ba yung laughter kasi sa... Kung titignan mo natin ito mga kapatid, iba naman kay Martha
at Maria. Sabi doon, no? Ewan kung magkaiba sila ng katangian. Bakit si Marta ay abalang-abala sa kusina, samantalang si Maria ay nakaupo sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo, nakikinig ng kanyang mga salita. So kung tinignan po natin ang mga bagay-bagay nito, mga kapatid, makikita natin kung ano ang masasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa bagay na ito. Yung mga anghel, sabi kay Sarai, bakit ka tumawa? No? Bakit ka tumawa? Si Marta, sa pamamagitan ng kanyang pagiging abala, nagreklamo siya. Sabi niya, Panginoon, pakisabi naman sa kapatid ko. Tulungan naman ako dito, walang ginagawa yung tao na yan. No? Nakaupo lang yan, nakikinig. Sabi niya, Marta, abala ka sa maraming bagay. Pero dahil sa iyong pagiging abala, may nakakalimutan ka ng gawin. Dahil sa iyong pagiging abala, may nakakalimutan ka na mas mahalaga. Yun ay ang makinig, manatili sa presensya ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na habang buhay nandoon ka na nakaupo, nakikinig. Kasi alam natin na sa silong ng langit, may sa lahat ng panahon, hindi talaga ng lahat. No? Kaya titignan ko natin ang mga bagay-bagay nito. Mga kapatid, ipinaalala sa atin kung minsan, yung danger of distraction. No? Kung titignan natin, Martha was distracted with much serving. Ang akala niya, pag nasa presensya ng Diyos, ay tama na yung magluto siya, magsahid siya, maghanda siya. Sapat na yun. Pero kakaiba. Kaya kung titignan po natin, she became frustrated and even complained to Jesus about Mary. Panginoon, pakisabi po sa kapatid ko, pagod na ako. Hindi ba pasamahan din ako kahit sandali? So she became frustrated and even complained to Jesus about Mary. So kung titignan natin ito mga kapatid, good deeds can become distractions if they replace devotion. Nagiging distraction na. Yung paggawa ng mabuti kung minsan, tama mo? Nagiging distraction na yun dahil mayroon kang kinakailangan gawin, pero hinihila ka dito. Kaya kung titignan natin ang mga bagay-bagay na itong mga kapatid, patuloy na ipinaalala sa atin na hindi sila pwedeng maghiwalay. No? Hindi pwedeng maghiwalayin yung good deeds at yung pagmamahal sa Diyos. Hindi pwedeng maghiwalayin ang paggawa ng mabuti bilang tugon o kapahayagan ng ating pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa Diyos. No? Kaya kung titignan po natin ito mga kapatid, sa buhay natin, alam niyo po ito yung totoo. Ilan yung araw sa isang linggo? 7. Ilan ang oras sa isang linggo? 34 times 7 equals 168. Ilan oras na sa simbahan? Hello? Ilang oras natin ito? Sino yung nababagot pag 3 oras na? Mga kapatid, kahit yung 2 oras o 3 oras lamang na may bigay natin sa ating Panginoon, ay sapat na yun. Kung ito ay gagawin natin ang may pagtitiwala at pagtatalaga, kalakip ng buong pusong paglilingkod sa Kanya. Dahil binigyan niya tayo ng 165 hours para sa ating trabaho. Tama po ba yung kwenta? 24 times 7, 168. Nakamali. Hina ni Pastor sa mathematics. Yung 3 oras ay napakalaking bagay. Kaya kung titignan natin si Maria, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dahil pagkatapos kumain ni Jesus,
Ibang tao ulit yung kaharap niya. Kaya sabi niya kay Marta, masyado kang abala, kapatid. Si Maria, pabayaan mo ilang oras lang yan. 1 oras lang, kalahating oras lang. Mamaya aalis na ako. Kaya, kung tinignan po natin ito, mga kapatid, service is good, but worship is primary. Bago ang lahat, mahalaga po ito. Bago tayo umama ng umaga, bago tayo magkape, bago tayo maghilamos, manalangin ka muna kahit sandali. Yung sabihin mo, thank you Lord, tapos itinatalaga mo yung buhay mo sa iyo sa maghapon. Patutulog ka ng gabing, thank you Lord sa maghapon. Sa iyong pagtulog, itinatalaga ulit. Wow! Huhubugin tayo niya, bibigyan tayo ng isang pananampalataya na ganap sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Service is good, but worship is primary. It is because God desires relationship more than performance. No? Kasi kung titignan po natin, alam natin na sa ating paglilingkod, kalapit yung trabaho. Pero gagawin natin na sa ating paglilingkod, nagtatrabaho tayo. Nagtatrabaho tayo dahil naglilingkod tayo. Tama ba? Naglilingkod tayo kung kaya gumagawa tayo. Gumagawa tayo dahil naglilingkod tayo. Kaya nagsiparado siya. Si Marta, nakalimutan niya, akala niya isa lang yung mahalaga. Si Maria naman, sigurado ako, paniniwala ko, nung sinata siya ni Marta, tumayo na siya. At tinulungan yung kapatid niya. Kaya kung tingnan mo natin ito mga kapatid, Mary models true discipleship. Sitting, listening, and learning. Kasi pagkatapos nun, sharing ang mangyayari. No? Ibabahagi niya kung anong karanasan meron siya. Kaya, kung titignan po natin ang mga bagay-bagay nito, mga kapatid. Both Martha and Mary are necessary models. But one must not exclude the other. Kung pananampalataya, no, sabi ni James, sa James chapter 2, verse 26, the body without the spirit is dead. The service with faith without works. Tama ba? Ang pananampalataya, ang katawan na walang espiritu ay patay, ganun din yung pananampalataya walang kalakip na gawa. Ito ay patay na pananampalataya. Or sabihin natin na ito ay hindi talaga pananampalataya. Kaya, sumama ito, mga kapatid at mga magulang. In life and ministry, we must balance service and spirituality. But always remember, the better choice is to sit first at the feet of Jesus. Alam niyo po yung panahon? Sinong nakakalam ng Matthew 6:33? Yung blessing na kahanda na po yan. Sabi ni Jesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kung meron ka na tatagdagan pa yan ng Panginoon, kung uunahin mo ang kalooban at katuwiran ng Panginoong Diyos. Maraming nagkakamali po dito, mga kapatid. Sabi ng mayamang dilata, sabi Panginoon sa Jesus, Rabay, magpasay ko ito kaya nagdagila. Sabi ni Jesus, ano bang sinasabi ng kautusan? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Sabi ni Jesus, kung gusto mo wala kang pagkukulang, ibinta mo yung ari-arian mo, tapos ibamahagi mo. Hindi niya sinabi na umuwi ka, ipamigay mo lahat ng kayamanan mo. Kundi magbahagi ka kung ano ang meron sa'yo.
nakalimutan ng binata, hindi niya masyadong naunawaan. Alam, sabi niya, magpinta siya ng arerean, tapos bigyan niya yung mga nangangailangan. Yung sinabi ng Panginoon na mamulubi ka sa paglilingkod sa akin. No! Hindi niya sinabi yan. But say, give first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinong nagsabi? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya sabi niya, Marta, ang ginawa ni Maria, kailanman ay hindi aalisin sa Kanya. Kasi kung trabaho ka lang ng trabaho, magsasawa ka, mapapagod ka, frustrated ka na mamaya, magsasawa ka na. Pero kung gumagawa ka dahil naglilingkod ka at gagawa ka, papalitan niya at dadagdagan niya ng Panginoon ng kagalangan ng paglilingkod sa Kanya. Sa mga mararanasan na lang natin, mga challenges na lang yan. Ha? Kaya, sabi ng ating tema sa umagang ito, choosing what is better. No? Piliin kung ano yung mas mahalaga, hindi yung kung ano yung mas mapait. Kakagaling kasi, choosing what is better, not better. Okay. Bilang mananampalataya, kailangan piliin natin kung ano at kung saan nalulugod ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpala ng ating Panginoong Diyos sa mensahe natin, lalong-lalo po ang pagkikinig at pagkaroon ng bawat isa. Magandang umaga po. Panahon ng pagkahandog, natawagan ko yung mga asos. Narito ang mga ilapon, ang mga pangako, ganoon din ang mga handog ng Diyos na pinagkaloob ng bawat tao. Ininalangin ko na pagpalain ang bawat isa sa kanila at ibalik ang mas masagarang ang biyaya ng Panginoon na naging ng kamalaman ng pagpiling ko sa iyo at sa Iglesia. Maraming salamat po sa pagkakalis. Amen. Ito po yung oras na i-install natin at ito-secrete natin yung ating offices. Pinatawagan ko po yung secretary na ibasa po yung mga pangalan. Bawat lay organization. So, sa lahat po ng mga sekretary ng organization, sekretary ng Young People, sekretary ng Mayam, sekretary ng WCS, sekretary ng Union. At pagkatapos na matawag po yung mga pangalan po natin, tumako po tayo sa harapan. Meron po? May mga officer po tayo dito?
Para po sa Kabungan United Methodist Youth Fellowship, ito po ang list ng officers natin para sa conference year 2024 to 2025. Ang president po si Christian Cervera Kasikin po, which is ako. Ang vice president po natin si Erica May Cativo. Ang secretary po si CJ Kasikin. Assistant secretary Rhea Lynn Ongria. Ang ating finance officer James Ube Heramis. Ang ating assistant finance officer si Glenn Carl Castrense. Ang sa ating department heads po, CNFD po, si Carl Ivan Heramis. Ang assistant CNFD po natin, si Vincent Olivuliaga. Sa ating ICRD po, ang ating ICRD si Shaina Liwag. Ang assistant ICRD si Sandra May Cancho. At sa ating EXA po, ating EXA. Sa lahat po ng mga pangalan ng tinawag ko, pumunta po kayo dito sa harapan. EXA Cyril Kasikin, ang assistant niya po Cyril Silino, at ang ating finance head officer si Santiel, at ang ating assistant ay si Paul Justin Tadeo po. Mayag po. Salamat po. Organisasyon po ng Maya. Sekretary, kung wala po yung sekretary, tumayo na po yung president, vice president, sekretary, treasurer, at sa mga working area po. Pumunta na po tayo dito sa harapan. Ganon din po yung mga WCS. Pumunta na po kayo dito sa harapan. Lagi na po. Sa mga UN organization, ganon din po mga kapatid. Wala pa. Kung kayo po yung mga officer, hinihiling na kayo po yung pumunta na po dito sa harapan. Young people lang po ba ang organize? WCS, president po, nandito lang. Umay kayo nante. Lahat po ng mga officer ng organization po. WCS President Violeta Katak, Vice PB Cobos, Secretary Marites Kasiken, Treasurer Elimar Cacho, Auditor Pili Kasiken, PRO po ng Fronda. Ito, punta na po kayo dito sa harapan. Mayak po, wala. Wala pong officer ng Mayak na nandito po. Ayun na po kayo. Sige na po. Para madami na po kayo sa consecration. UNM ka na din po, mga kapatid. Wala. Sige na po. Ayan. Kasi na yan. Okay. Atin ay natin share na lang. Pakishare. Kumarap na lang po kayo dito. Yung UMM, bigyan mo rin. Bigyan nyo rin. Sa mga officer po ng UMM. Sige na po. Sige po. Sige, hindi na tayo po lahat ay kumarap po dito. Sa inyong likuran. Ayan. Okay. So, kayo ay hinihalan para po sa inyong mga organisasyon, hinihalan. At mga subjects na sa pamamagitan ninyo ay lalo ang bawat isa at ito'y magiging bahagi ng paglago ng buong iglesia. So, marami man po ang wala siguro, maraming wala din sa atin, pero alam po natin, alam nila na kayo po yung talaga sa bago ito. So sabi na ng ating text mga kapatid, kayo ay ang asin ng sanlibutan. Pero kung mawalan ng alat ng asin, bago ba nahuli ang alat ito? Sabi niya, hindi ba wala na ito pagpuluhan, hindi ang ikapon sa labas at kapakal ng mga tao? Sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Pero pa sa inyo na pagkatapos na iilawan ng ilawan, pagkatapos ay tatakpan ng malaking takalan.
Sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, hindi. Pagkatapos nito isindihan, ito ilalagay sa kalagang patunan upang ang lahat ng araw roon, sabi niya, ay nakakatlawan ng Panginoon. Sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo, bilang sa mananampalataya, so let your light so shine before you, that they will see your good works and glorify the Father who is in heaven. So, bilang mga opisyalis ng inyong organisasyon, no? Kayo ay kinakailangan maging modelo. No? Modelo sa inyong organisasyon. Modelo upang mapalago ang organisasyon. Modelo upang makaakay pa ng marami para sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang posisyon na meron sa inyo, hindi ako naniniwala na may pinilit ng sa inyo. No? Kasi ito sa inyong obligasyon natin mula sa ating Panginoon. Kaya sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, tinatanggap ba ninyo ang mga tungkulin ito na hindi nabibigyan lamang? Tinatanggap ba ninyo ang mga responsibilidad at obligasyon ng aktiba ng inyong posisyon? Nangangako ba kayo na gagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin na may katapatan, pagmamahal at masakit sa ikauulag ng inyong samahan? Kung kayo ay tatalaga bilang mga opisyalis ng inyong organisasyon sa iglesia nito. Pagpatuloy kayo sa inyong mga gawain na may inspirasyon at pagpapalang mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa inyo, bilang obligasyon, susuportahan po ba natin sila? Dahil naniniwala ko, puro yung people by WCS at union naman dyan. Kaya umasa ang Panginoon na susuportahan natin ang bawat isa. Tayo manalangin. O Diyos, sa mga nagpangalan mo at pagpalayan mo ang mga opisyalis nito sa kanilang mga tungkulin. Bigyan mo po sila ng takas ng loob at karunungan upang sila ay maging mabuti at matuwid na tagapagmuna sa kanilang organisasyon. Ilayo mo sila sa namang kasamaan, sa namang sakit, Panginoon, at tulungan silang maging tapat sa kanilang mga pangako ng paglilingkod. Tulungan at bigyan mo may buwang lahat ng pagkakataon na magsama-sama sa pagkakaisa na makapaglingkod sa iyong iglesia at sa bawat isa. Pagpalain kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabarang po tayo ito. Palakpakan po natin. Makakalain na po tayo sa ating Mr. and Mrs. Julian at continuing assistance po. ang kapayapaan ng ating Panginoon ang sumainyo. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing ang ating Panginoon Jesucristo ay pagkanulo, siya ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa ating Panginoon at pinagpira-pira sa iyo na sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo at tanggapin bilang pang-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa. Nagpasalamat sa ating Panginoon at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong
katawan ng Diyos na pinagtitibay ng ating dugo. Tuwing inumin ninyo ito, tatapin at gawin bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at itong sakupang ito, ay binabayang ninyong mamatay ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang muli pagbalik. Tayo manalangin. Sa aming pagharap sa iyong lulang Panginoon, sa aming pagtanggap sa sakramento ito, idinadalangin po namin na napakalinisin mo po kami. Gawin mo po kami karapat-dapat at sa aming pagtanggap na may patuloy na may maalala sa aming Panginoon kung paano mo kami tinubos, pinatawan at iniligtas sa aming mga pagkakasala. Pagpalain mo ang mga elemento dito, lalo-lalo Panginoon ang iyong mga nakatatapos. Sa pangalan ng Jesus. Amen. So, gawa po tayo ng isang linya at yung mga galing po dito na po tayo babalik. At sa aking kaliwa, dito na rin po kayo duman sa akin. Sunod na po yung mga young people, mga gawa na po tayo ng isang linya. Mapalad ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos. Sabagat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalang hati sabagat aalibin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sabagat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga hamagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng tayo sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alam, paano ba ito mapapaalam muli? Hindi mawala na itong kumuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao.
Kayo ang ilaw ng salibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng kurol ay hindi may tatakot. Wala din namang tao nagsisiti ng ilaw pagkatapos ay nilalagay yon sa ilalim ng takalan. Sa halip, nilalagay yon sa talagang patungan upang mataglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Pagkatapos ng ating pagtanggap, tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon ng may pagpupuri at patuloy na pagpapasalamat sa Kanya. Amen. Ating himno ng pasasalamat, kantahin natin ang maligayang araw. Maligayang araw, tanggapin ka, sabihin sa may ligado, o laking ligaya sa asali, iya'y tinangkan, tanglawan kalayaan sa aking pagtatagumpay, sa hirap ng tanan, buhay-buhay na bihisan. Sa salita matatamis, dahil sa iniyang pag-ibig, ako sa Kanya'y nanalig at nagalak akong labis. O laking ligaya na asali ay kinamtan, tanglawan kalayaan sa aking pagtatagumpay, sa hirap ng tanan, buhay-buhay na bihisan. Tayo lahat ay tumayo. Katungkulan ko'y ganap na, Kanyang ako't aking siya, at aking nga makilala, malugod niyang anyaya. O laking ligaya sa asali ay kinamtan, tanglawan kalayaan sa aking pagtatagumpay, sa hirap ng tanan, buhay-buhay na bihisan. Tayo manalangin. Kami ay patunay na
magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil kinikilala po namin ang iyong presensya, Diyos, na sumamin. Salamat mula pa po sa aming pagbangon, Panginoon, sa aming mga higa. Kataglay ng kalakasan at kalusugan, kalagip ng pagkakataon na muling inipon kami sa bahay sa bahay ito upang patuloy na magpuri sa iyo, upang patuloy na magpasalamat sa iyo, Panginoon, upang patuloy na makinig sa iyong mga salita, at upang patuloy na tumanggap ng kalakasan, ng inspirasyon, ng kagalingan, ng iyong mensahe at pagpapala na iyong inihanda, Panginoon, sa bawat anak mo sa araw na ito, O Diyos. Kung kaya pinupuri ka po namin, Panginoon, sa mga awitin. Pinupuri ka po namin dahil sa inspirasyon na tulong nito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa iyong mga salita na patuloy na magbibigay ng paalala sa amin at magpapatatag sa aming pagkikipagkayan sa inyo. Na kinakailangan lamang po namin unahin ang iyong kalooban at ang iyong katuwiran at kaluwalhatian. Dahil kalakip nito, Panginoon, ay ang pangako mong masaganang pagpapala sa bawat anak mo na tatalima sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa loob ng isang taon, pinagpala mo ang ating mga kapatid. Salamat dahil magagawa ng ating mga kapatid na may pagdiwang ang kanilang birthday sa week na ito. Kung kaya pinili ko po na patuloy na bigyan mo po sila ng kalakasan at kalusugan, ilayo sa mga sakit at kapahamakan, at sa gayon, sa lahat ng araw, ay marami kang kaarawan, Panginoon, ang dumating sa kanila. I-bless mo po ang bawat isa. Ganon din, Panginoon, na magpapasalamat kami dahil ikaw ang nagdalog sa amin ng kalakasan sa likuran ng kahinaan, nagbibigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Nagbibigay ng mga kasagutan sa aming mga problema at mga suliranin. Nagbibigay ng inspirasyon na magpapagtag sa aming paglilingkod sa inyo at sa iglesia na pinabibilangin ng bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, hinihiling ko na pagpalain mo ang aming mga kapatiran, ang aming mga magulang na may mga karamdaman. Sa lahat ng mga elders na naririnig, Panginoon, ganon din sa mga hindi nabigyan ng pagkakataon kumari ko, Diyos. Idinadalangin ko na patuloy na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Palakasin at pagtagin ang bawat isa sa kanilang, Panginoon. Idinadalangin ko, Diyos, na samahan sila sa mga may sakit ang kagalingan, Panginoon. Sa pangalan mo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din patuloy po namin itinutulog sa inyo si Manong Abi, ganon din kay kapatid na Jefferson Lago, Panginoon. At sa mga iba pang kapatiran namin, Panginoon, na nangangailangan ng recovery sa bawat may mga karamdaman. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Ngunit naniniwala kami na may gagawin ang panalangin ng isang taong nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo. Sa likuran ng kanilang mga karamdaman, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo ang pinagkukunang yaman ng iyong mga anak, ang kanilang mga profesyon, sa aming pong mga mahal sa buhay na malayo sa amin. Pagpalain mo sila kaya ng iyong pagpapala sa amin. Sa aming mga kapatiran na hindi nabigyan ng pagkakataon, Panginoon, pagpalain kami lahat. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na kasama po namin, Diyos. Itinatalaga po namin sa inyo, Panginoon, ang aming buhay sa maghapon. Tulungan kami at pagpalain kami. Tanggapin mo ang pagpapasalamat at panalangin ng iyong mga anak na narito. Pagpalain mo ganun ang plano ng bawat isa sa kanila, O Diyos. Sa iyo lamang ang kataas-taasang pagpupuri, namin ang pagpapasalamat at ang lahat ng ito'y aming itinadalangin ng may pagtitiwala. Natatatanging pangalan ni Jesus ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Akong puso magtigil na sa gawang pagkakasala, sa ligaya'y mabuhay ka, lumahig ka sa Kanya. O laking ligaya sa asali ay nakamtan, tamlawan
bawat isa sa iyo ang biyaya ng Ama na nihayag niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak at pinatuloy ng kanyang pagmamahal sa atin. Na sa pamamagitan ni Jesus, ang kapatawaran, kaligtasan at masaganang pagpapala, ang kagalingan, ang patuloy na inspirasyon at pagmumuna ng banal na Espiritu, ang siya na patuloy na sumayin sa araw na ito at sa mga araw pagdarating. Amen. 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 Makapupunta na din magandang umaga po at tapos na po ang ating pagsasama.